Sumarin po ang kapayapaan ni Abay Yao. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang mabuting balita, yung pong nakalagay sa 25:25 ng Kawikaan, sabi doon kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. At minsan pa natin purihin si Abay Hawa sa pagkakataon na ibinahagi niya sa atin sa buhay na nasa atin pa sa mga oras at araw. At ang ating bupaksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa sinulat ni Marcos sa 12:41 hanggang 44. Ito yung inialay noong babaeng bao, akin pong babasahin. At umupo siya sa tapat ng kamangyaman at minasdan kung paanong iniuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaguhulog na malalim. Lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ang naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya sa papigbagay ang buong kanyang ikabubuan. Loobin po ni Abay Hawa na ipaunawa sa atin sa araw na ito kung anong ibig sabihin o kahulugan ng ating pong binasa. Maraming reliyon ang gumagamit ng mga talata ng kasulatan na iniuugnay nila sa kanilang mga sarili. Nagpapaliwanag sila tungkol doon sa sinasabi ng kasulatan na lihis doon sa diwa ng kasulatan. Palibasa ho ay sila'y nasa laman. Kaya yung kanilang pangunawa ang sinasabi nila doon sa kanilang mga tinatawag na mga kapatiran o mga miyembro ng kanilang reliyon. So dito ay may pakikita si Abay Hawa hinggil po doon sa kung anong ibig sabihin o kaugnayan para mas bigyan natin ng pansin. So dito kung mapapansin ninyo at ipapapansin natin, susuriin natin yung sinasabi. Sabi ko kasi dyan, mas pinili ni Yahweh yung 2 putol o yung tinatawag na lepta, ayan, nung babaeng bao kaysa sa lahat ng mga handog na mayaman. So, sinasabi doon na nakita ni Yahweh o ng Kristo kung paano naghagis ng pera ang mga tao sa kabangyaman upang gawing mas kapaki-pakinabang ang kaugnayan ito. Isaalang-alang natin na si Kristo na tagapagmasid at hukom ng mga kilos ng tao. Ang Kristo yung tagamasid. Pinagmamasdan ni Kristo ang lahat ng tao at ang lahat ng bagay, lahat ng ating mga kilos na nasa harap ng kanyang mga mata. Kung ano ang ginagawa natin sa publiko at kung ano ang ginagawa natin sa sarili ay pantay na alam niya. Kalawa, pinagmamasdan niya ang kalagayan at sitwasyon natin. Ang kanyang mata ay nasa kasaganaan ng mayayaman na nagbigay ng marami at siya ay lubos na pamilyar sa kahirapan at papanglaw na kalagayan ng balo na nagbigay sa kanya ng lahat. Bagaman iyon ay maliit lamang. Napakasamang pag-iisip para sa mayayaman. Nakikita ni Abay Hawa ang bawat sentimo na tinataglay natin at patuloy na nagmamasid kung paano ito inilalatag.
Anong komportabling pag-iisip para sa mga dukha at ulila? Ang mata ng pinaka-maawain at mapagbigay na si Yahweh ay patuloy na minamasdan ang ating kahirapan at paghihirap at hayaan silang magtrabaho para sa ating kabutihan. Nakikita ng Kristo ang lahat ng mga motibo na umaakay sa mga tao na gawin ang kanilang mga aksyon at iba-ibang motibo na umaakay sa kanila na gawin ang parehong aksyon. Alam niya kung kumilos sila sa pamamagitan ng walang kabuluhan, pagmamahal sa sarili, interes, ambisyon, pagkukunwari, o kung sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao, kasigasigan para sa kanyang kalwalatian at isang taus-pusong pagnanais na pasayahin siya. Pinagmamasdan niya ang mga pangyayari na kasama ng ating mga aksyon, kumilos man tayo ng may pag-iingat o kapabayaan na may handa na isip o pag-aatubali. Siya ay nagmamasid sa paghatol na ating nabuo sa ating ginagawa sa kanyang pangalan kung mas pinahalagan natin ang ating sarili dahil sa ating nagawa. Magsalita tungkol dito sa iba, mag-isip tungkol sa ating mga pagpapagal, pagdurusa, gastos o tagumpay. O kung nagpapakumbaba tayo dahil kakaunti ang nagawa nating kabutihan at kahit na kaunti sa hindi perpektong paraan. Tingnan natin yung paghatol ni Yahweh doon sa mga aksyon. Siya ay tila nagulat na ang napakaraming kabanalan ay dapat matagpuan sa napakaraming kahirapan sa mahirap na balo na ito. Ipinakita niya na ang mga gawa ng pag-ibig sa kapwa-tao ay dapat tantyahin hindi sa kanilang itsura, ngunit sa pamagitan ng Espiritu na nagbubunga sa kanila. Ipinakita niya sa pamagitan nito na ang lahat ng tao ay wasto sa isang estado ng pagkakapantay-pantay dahil kahit na mayroon at nararapat na magkaroon ng pagkakaiba sa panlabas ng mga bagay, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. At ang pinakamahirap na tao ay nasa kanyang kapangyarihan na gawing katanggap-tanggap sa Panginoon ang kanyang maliit na halaga. Sa pamamagitan ng simple ng intensyon at kadalisayan ng pagmamahal gaya ng milyon-milyong ibinibigay ng mga mayayaman. Makatarungan sa Diyos na i-rate ang halaga ng isang aksyon sa pamamagitan ng Espiritu kung saan ito ginagawa. Ipinakita niya na ang mga tao ay dapat humatol ng walang kinikilingan sa ganitong uri at hindi pinahintulutan ang kanilang sarili na madala upang magpasya para sa isang tao sa pamamagitan ng kalakhan ng kaloob o laban sa kanya sa pamamagitan ng kaliit ng kagandahang loob. Sa kabilang banda, tungkol sa mahirap na balo ay sinabi niya, siya ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mayaman. Dahil, una, ibinigay niya ang lahat sa kanya at isang bahagi lamang ang ibinigay nila ng mga mayaman. Kalawa, ginawa niya ito sa mas mabuting espiritu na may simpleng pagnanais na palugdan si Yahweh. Kailanman ay hindi lumapit ang sinumang hari sa kagandahang loob ng babaeng ito. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya sa buong buhay niya. Ibig sabihin, lahat ng kailangan niyang ibigay para sa isang araw na kabuhayan at hindi na siya magkakaroon pa hanggang sa kanyang trabaho ay nakuha niya ito. Anong pagtitiwala ang dapat na meron sa banal na providence upang maisagawa ang ganitong gawain? Dalawang mahalagang aral ang matututunan sa kanyang paggawi. Isang aral ng kahihiyan sa mayayaman na dahil sa kaimbutan sa isang banda at karangyaan sa kabilang banda ay nagbibigay ng kaunti sa Diyos at sa mga dukha. Isang aral ng pagsaway sa mga dukha na sa pamamagitan ng kawalan ng tiwala sa pakay ng Diyos ay walang ibinibigay. Ang ating mga ari-arian ay mapapabanal o mapabanal lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahagi sa Diyos.
magkakaroon ng walang kamaliang pagpapala sa natitira kapag ang isang bahagi ay naibigay na sa Diyos at sa mahihirap. Kung ang mayaman at mahirap ay seryosong pag-isipan ito, ang isa ay natuto o matututo ng awa, ang isa naman ay magiging liberal at kapwa pagpapalain sa kanilang gawa. Siya ay talagang isang mahirap na tao na hindi makahahanap ng isang mas mahirap kaysa sa kanyang sarili. So, napakaliwanag ng ibinabahagi dito na isang mabuting balita. Kasi nga, sa isang mayaman ay sobra lang ang ibinibigay niya. Kumbaga, sobra lang doon sa yaman niya, samantalang yung babaeng bao ay binigay niya yung lahat ng kabuhayan niya. Ano ang aral na pwedeng ibahagi sa atin sa araw na ito para sa mabuting balita? Hindi hadlang ang liit na ibinabahagi mo yung kasing intensyon ng puso mo. Kasi maraming mga tao ang hindi talaga maunawa na doon pala sa iyong pagbibigay. Kung mapapansin ninyo, ulitin ko lang ho. Kasi may sinabi din si Yahweh. Sinabi niya doon sa kanya mga alagad, sabi doon sa 43. At pinalapit niya sa kanya ang kanya mga alagad. Kumbaga, sinabi niya sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ang naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Nakuha niyo po ba yan? Bakit to? Kasi kalimitan talaga sa laman. Wala akong pag-iisip na katulad nung babaeng bao. Pero mo sa kanyang karupaan na nagbigay pa siya doon sa kabangyaman ng templo. Ito'y nangyari noong unang siglo, yung templo ni Herodes yan. Ibig sabihin niya yung dinat ng templo ni Yahweh siya. So isa lang ang pinakikita dito ni Abay Yahweh na pagka pala ang isang tao ay walang kaisipan na katulad ng babaeng bao. Pinuri niya yung babaeng bao kaysa doon sa mga mayayaman na naghulog ng sobra lang. No. Sana maipakita dito na hindi hadlang pala para sa isang tao o isang mahirap. Pero niyan, babaeng bao, wala namang asawa. Ibig sabihin, kung tutusin nga lang, dapat kalahati lang ibigay niya. O isa lang lepte. Pero anong ginawa niya? Yung buo na, dalawa na. Hindi kayang gawin yan ng isang nasa laman. Kasi ang isang nasa laman, talagang makasarili, madamot. Hindi nila alam na nakatingin pala si Abay Yahweh sa bawat kilos ng bawat tao. So, paano maikukubli mo ngayon ang sarili mo sa harap ni Abay Yahweh? Yan po ang mabuting balita na pinahayag natin sa araw mo ito. At marami pa tayong mabuting balita. Nayahayag kung lulubin pa ni Abay Yahweh, hinggil po dyan sa tinatawag nating mga pagkakaloob, pagbibigay, o yung sinasabi nila ng pag. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.